Kasi doon sa mga previous sonas niya, no, yung mga speeches niya, wala akong masyadong nakikita na accomplishments na i-report niya. Maliban na lang siguro yung mga ayuda na binibigay niya sa ilang sektor at sa mga barangay chairman all over the country. Pero alam mo, walang masyadong impact yon economically. Kasi mas maraming sektor ang na-deprive ng ayuda and there are no real projects despite the ballooning of our debt. Almost ano na tayo, 19 trillion na, 18.55 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Pero wala akong nakikita na genuine accomplishments and projects on the part of the Marcos administration. May nababalita po na for the first time ba to na siya mismo daw ang susulat ng kanyang SONA. Hindi ko alam kung ano isusulat niya doon? Baka alamano, hindi ko alam, yun na sa akin. Let's find out. Let's find out. Pero sa tingin ba, ngayon lang ba mangyayari ito mga panyero? Parang never pa ako maniwala na wala siyang sumulat. Lahat ng presidente, kahit na si PhD na sa economics, si PGMA noon siyempre may tumutulong sa pagsusulat. Pero tingnan natin, malay mo will be surprised. Yeah. On my part naman, well, that's something new. Kung totoo na siyang sumulat, tingnan natin yung quality ng kanyang speech. Yon ang magiging batayan niyan. Saka content, Panyero? Content. Yes. Anong laman yan? Mga attorney, itong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos last SONA, itong sinabi niya na mahiya naman kayo. Sa tingin niyo ba, pinakinggan ng mga politiko or nitong mga sinasabi nating mga buhaya sa lipunan ng mga politiko, itong babala ni Pangulong Bongbong Marcos? Ikaw muna, well, Atty. Luna. on my part, sana sinundan niya yan ng aksyon. Hindi lang enough na magsabi siya na mahiya kayo. Kasi mismo siya ay implicated doon sa maleta delivery scheme. Sa insertion. Oo, at sa mga insertions, diversions, at flood control. So, gusto natin malaman ngayon kung anong masasabi niya doon sa sinabi niya previously sa SONA na mahiya naman kayo. Meron ba siyang ginawang action doon at ano yun? At matutuwa ba tayo? Ayun, Attorney Guanzon. Yung isa sa una niyang ginawang solusyon ay pag-appoint kay Ombudsman Crispin Remulla. Pero hanggang ngayon, wala namang nakukulong na mastermind. Si Secretary Bunuan nasa hospital arrest. Siya itong top of the heap, di ba? Maliban sa kay dating Speaker Martin Romualdez na Brad, yung Ombudsman Remulla. Kaya ang tinasabi ng mga tao, isang taon na, hindi mo kinaya, BBM? Hindi mo kinaya yung first cousin mo? Bakit? Actually, ako partner, attorney, hiyang-hiya din ako. Bakit? Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Bongbong Marcos. Dahil ang dami mong nagawa. Akalain mo ang nakakulong ngayon si Marcoleta at si Defensor. At ang hinahabol ng NBI director mo, Si Cayetano. si Cayetano at si Robin Padilla. Sabi, pambihira. Sabi, ito'y sinabi Sinabi to ni Lacson, sinabi to ni Matibag, sinabi rin to ni Boying, na susundan namin ang ebidensya kung siya saan pupunta. No. Sinusundan nila si Marcoleta. No. Kasi oposisyon Diba? At saka pagbukas ng impeachment, pinakulong agad si Senator Marcoleta. Halatang-halata naman. Halatang-halata yung sinasabi mo, Panyero, na justice. Justice, injustice, rule of law. Ayan, kahit dyan na lang sana, pinakita man lang niya sa ating ba ang kanyang fairness? Wala How can you have a good business environment for foreign investors to come in kung wala kang rule of law, tsaka wala kang ease of doing business? Kung lahat ng mga kurakot dyan, nagtatax dyan. Meron mo yung BIR bago nila binago na nagreklamo ng mga tao. Padala ng mga letter of inspection ng BIR sa lahat. Pati abogado pinapadalan. Kaya halatang-halata na. Kaya itong sinasabi natin na rule of law, malaking sa akin bagsak ang grado ni BBM dahil nga walang plunder pero
pinakulong sa plunder si Senator Marcoleta. And so far, mga attorneys and partner Oli, no, ang naaalala ko na tumatak na parang sinasabi niyang accomplishments niya is itong pagpapakidnap kay PRRD, no? At marami ako nakikitang katanungan kung ano daw ang expectation natin dito sa panglima na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, ako, hindi na ako gaano nag-i-expect kasi pare-parehas naman halos eh. From start, from first SONA up until the fourth, halos pare-parehas lang naman yung sinasabi. At parang kung ikaw ay mahilig sa mga fiction or etong si Pangulong Bongbong Marcos parang fictional character eh. Kasi Paborito parang niya si Ant-Man. parang yung mga sinasabi niya, parang hindi nangyayari sa totoong buhay. And in fact, si Pangulong Bongbong Marcos, ang motivation niya kaya tumakbo, at sabi ito ng asawa niya, ay nanood siya ng Ant-Man. So now, kayo po ba, bilang mga abogado, kayo po ba, ano po ba ang expectation ninyo sa araw na ito na mga sasabihin, magsisinungaling ba ulit? Paano ba? Well, base doon sa mga previous sonas niya, no, yung mga speeches niya, wala akong masyadong nakikita na accomplishments na i-report niya. Maliban na lang siguro yung mga ayuda na binibigay niya sa ilang sektor at sa mga barangay chairman all over the country. Pero alam mo, walang masyadong impact yon economically. Kasi mas maraming sektor ang na-deprive ng ayuda. And there are no real projects. Despite the ballooning of our debt, almost ano na tayo, 19 trillion na, Opo. 18.55 Wow. trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Pero wala akong nakikita na genuine accomplishments and projects on the part of the Marcos administration. Yun. Dapat talaga, para may transparency, pinapakita sa atin ni BBM kung saan napunta ang 19 trillion niyang pinag-uutang na tayo naman din ang magbabayad, pati na ang mga sanggol. At our estimate of 170,000 pesos bawat Pilipino ang babayad natin dyan sa utang ni PBBM. We want transparency. Saan napunta yan? Yung Maharlika funds, saan na napunta yan at kumikita ba yan? Kasi milyon-milyon po ang sweldo dyan ng chairman ng Maharlika Investment Corporation na yan. Kung titingnan natin sa first SONA, pinramis niya, natutukan niya ang food production. Diba? Kasi we are not a developed nation. So we should rely a lot on food, our own agricultural production for our own consumption. Anong ginawa ni BBM sa loob ng 4 na taon? Nag-import siya ng import ng pagkain. Kaya dyan nanggaling na ang simula ng smuggling. Nung siya pa ay secretary ng Department of Agriculture, smuggling ng sibuyas, ngayon problema, technical smuggling ng asukal. Kaya mahirap po maniwala kay BBM dahil 4 na taon na yung ating food production ay bagsak pa rin. Ngayon, bakit siya nag-i-import? Na itong peso to the dollar ngayon ay magkano na? 61.80. So, ibig sabihin, bawat angkat natin o import ng pagkain ay pamahal ang pagkain. Kaya naman po, pati bigas galing sa Vietnam at sa Cambodia ay 58 pesos na a kilo. Nung nagsimula yan, nung nagpresidente si BBM, mga 30 lang yan eh. At pinramis siya sa atin, magiging 20 na lang yan per kilo. Huwag dapat natin kalimutan yung mga promises niya dahil dyan niya kayo nabudol. Ngayon, yung SONA, yun yung report card niya sa mga mamamayan. Kaya dapat sabihin niya sa atin, saan napunta ang mga utang, saan napunta ang mga kinuha niya sa Maharlika Fund, yung mga ilang toneladang 20 tons of gold, magkano yun? Saan niya nilagay yun? At ang balita ko, Panyero, Yes. binenta na raw ang, ano ba yan? Naiya ba yan? Nako. So there has been a lot of questions doon sa good governance ng ating gobyerno. Kung meron ba, kasi nakikita ko bad governance Yes. and failed presidency. So lungkot man tayo dahil affected tayo bilang Pilipino. Pero yung leader natin parang walang pagsisisi at hindi siya very frank doon sa problema at kapalpakan niya. He always finds a way para ma-deviate ang issue tapos ibabaksak sa ibang opisyal ang sisi na siya man ang may gawa, siya ang may gawa ng mga problemang ito. Remember yung ating GDP when he
step into power was 5.7%. Ngayon, sumadsad ito to 2.8% na lang. Layo. Bumaksak po. Yan ang katotohanan at dapat ito ay i-explain ng Pangulo ng Pilipinas rather than deviate from the issue and try to escape from accountability. Accountability din ito yung mismanagement niya sa ating ekonomiya. Oo.